Napakagandang bansa ng Pransya, may isang kaakit-akit na babaeng ang pangalan ay Matilda. Inaalagaan niya ang kanyang itsura at palaging nag-aalalang wala siyang magagarang gamit. Siya ay kasal sa isang hamak na clerk na si Loisel na nagtatrabaho sa Ministro ng Edukasyon at kumikita naman ng sapat. Palaging bitbit ni Matilda ang pagkaalala. Hi, ang ganda ng suot ng babae niyo. Ang ganda ng mga laso at alas. Habang ako kahit laso lang, wala. Ba't ka ba nag-aalala sa mga mababaw na bagay? Kahanga-hanga ang iyong ganda. Hindi pa ba yun sapat? Hindi kumbinsido si Matilda. Naniniwala siyang dapat na meron siya ng lahat ng mga yaman na mayroon ng ibang babae. Noong tanghali, sila ni Victor ay naupo upang magtanghalian. Mainit na sabaw at bagong luto na pagkain. Hindi ba yung kaya? Sabaw na naman at normal na pagkain. Sana makakain mo na ako sa maraming pagpipilian at mas magagandang gobyerno. At kaya si Matilda ay nagpatuloy na mabuhay na laging may gustong higit pa kaysa sa makontento sa kung anong mayroon siya. Isang araw, umuwi ang kanyang asawa na masayang masaya. Matilda, para sa ito. Isa itong Isang imbitasyon sa handaan na gagawing 1 linggo mula ngayon sa bulwagan ng ministro. Hindi ka ba masaya? masaya. Loisel, sabihin mo nga kung anong isusuot ko sa daang yun. Siguro yung damit na palagi mong sinusuot sa sinihan. Kasi maganda ka naman para sa akin. Anong problema? Kasi wala akong kahit anong pwedeng isuot sa daang ganon. Mahal ko, huwag kang umiyak. Magkano ba ang bagong vestido? Umahan sa pag-iyak si Matilda at nag-isip ng mabuti. Mga 400 francs. Biglang namutla si Loisel sa narinig. Yun ang eksaktong halaga na itinabi niyang pambili para sa gamit pangisda pag lumalabas sila ng mga kaopisina niya. Kung ganun mahal ko, bibigay ko sa yung pera para makabili ka ng ganun. Ngunit, habang papalapit na ang handaan, lalong hindi mapakali si Ano Matilda. Hindi ka ba masaya sa iyong damit? Maganda naman siya pero wala akong alas pang terno dito. Naku, wala na akong perang pambili ng alahas. Bakit hindi ka magsuot ng mga bulaklak? Nasa uso naman yun yan. Bulaklak? Pues, malalaman ng lahat na napakahirap na natin. Hindi. Kailangan ko ng alas. Kung hindi, hindi ako dadalo. Hindi ba't hindi mo tanongin yung kaibigan mo si Madam Forrester? Siguradong pahiramin ka niya. Natuwa naman si Matilda sa ideyang ito, kaya't siya'y bumisita kay Forrester na siyang naging mabuting kaibigan sa kanya. Ngunit ngayong si Forrester ay may maganda ng bahay at magandang buhay, inilayo ni Matilda ang kanyang sarili. Matilda, kumusta ka na? Nagkwentuhan sila ng ilang sandali, hanggang sa masabi na ni Matilda ang pabor kay Forrester. Alas ba? Siyempre, marami ako. Piliin mo kung ano man ang gusto mo. Inabot niya ang isang kahong punong-puno ng mga trinkets at mga alahas. Nasasalamin ang kinang ng mga ito sa mukha ni Matilda. Marami siyang sinukat ngunit walang nagustuhan. May iba pa ba akong pagpipilian? Heto, meron pa akong 2 kahon pa. Tumingin si Matilda ngunit wala siyang nakita sa unang kahon. Ngunit nang buksan niya ang pangalawang kahon, nakita niya ang pinakamagandang kwintas na nakita niya sa buong buhay niya. Maingat niya itong isunuot sa kanyang leeg at siya'y natuwang makita ito sa salamin.
Ayos lang ba kung ito na lang ang hihiramin ko? Oh, syempre naman! Nagalak dito si Matilda. Nagpasalamat siya kay Forrester at nagmadali nang umuwi. Sa gabi ng handaan, naging buo ang tagumpay ni Matilda. Siya'y tumawa at nakipagkwentuhan ng may saya, lalo na't nang ang ministro mismo ang bumati sa Pagkatapos ng handaan, hinanap niya ang kanyang asawa, na siyang pumasok sa isang kwarto at nagpahinga. Kinuha niya ang balabal at inilagay sa mga balikat ni Matilda. Ang balabal na ito ay nakakasira sa aking ganda. Sa tingin ko, hindi ko na lang ito susuot. Ang kawawang si Victor ay sinundan ng asawa sa kalye. Nang sila'y makauwi, hinangaan pang muli ni Matilda ang sarili ng panghuling beses. Ang kwintas! Nawala sa leg ko! Nawala akong kwintas! Ano? Imposible yun. Sinuot mo ba yun bago tayo umalis? Siyempre, suot ko. Naalala ko rin nasa leeg ko ito habang kausap ang ministro. Doon kaya sa taxi. Nakuha mo ba yung numero? Hindi ko nakuha. Sige, babalikan ko ang dinaanan natin. At hahanapin sa kalye kung nahulog man doon. Pagkatapos, agad siyang umalis at iniwan si Matilda na nag-iisa at nakaupo, at blankong-blanko ang isip. Paglipas ng ilang oras, malungkot na bumalik si Victor. Sinabi niya sa asawa na sumulat kay Forrester. Sabihin mo na ilamig mo yung bintas para ipaayos at kasi nasira yung kuwet. At habang ginagawa ito ni Matilda, si Victor naman ay gumawa ng reklamo sa mga pulis, pero walang balitang dumating sa kanila. Wala na tayong magkakalitan yung bintas na yun. Umikot sila kung saan-saan sa lahat ng mga alahero. Sa wakas, may nakita silang kapareho ng kwintas tulad ng kwintas na nawala. Anong magkano to? Ay, kumadami nagkakaragang 4,000 francs. Masakit man sa loob nila, binili na nila ito. Nakiusap sila sa aleherong hintayin sila nito hanggang sa makakuha na sila ng pera. Si Victor ay lumibot at nakiusap at nagtanong sa lahat ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak. Naikta niya ang perang kailangan at binili niya ang kwintas. Isinauli niya ito kay Forrester na kinuha naman niyang hindi man lang ito tinitingnan. Pagkatapos noon, nagbago ang buhay ng mag-asawa. Lumipat sila sa tirahang mas mababa ang renta. Si Matilda ay nagkuskos at nagkula. Ang kanyang mukha ay kumunot at gumaspang ang mga kamay. Si Victor ay mas humaba ang oras sa trabaho sa umaga at nagtrabaho rin sa gabi. Pagkatapos ng 10 buong taon na paghihirap, nabayaran na nila ng buo ang kanilang utang, ngunit napakalaki na ang ipinagbago nila. Napakapangit ng mga kamay ko ngayon at ang maganda kong buhok. May mga uban na ngayon. Ipin mo na hibla ng pilak mahal para sa lahat ng paghihirap natin. Napangiti siya sa sinabi ngunit nalungkot pa rin siya pag naiisip ang nangyari dahil lang sa isang diamanting kwintas. Isang araw, habang naglalakad sa labas, nakita niya si Forrester. Si Forrester! At ang kanyang mukha ay kasing ganda pa rin ng isang rosas. Ano kaya kung puntahan ko siya at kausapin? Forrester! Kumusta? Ang napakatagal na pero napakaganda mo pa rin. Sinong babae ito? Parang hindi ko pa siya nakita. Madam, pamanin. Ngunit tingin ko ay hindi pa tayo. Mahal kong kaibigan, ako ito, si Matilda. Siguro nga, malaki na ang pinagbago ko. Matilda! Anong nangyari sa'yo? Kwento na ni Matilda kay Forrester ang lahat na naisip niyang bayad naman na ang buong utang nila at maayos na lahat. Mabuti na umamin na rin sa kanya. Sis, sinabi mong nawala noon ang kwintas ko at pagkatapos ay ng kapalit na nagkakahalaga ng 40,000 francs? Oo, pasensya na kung nawala ko nung una pa lang.
Ay, Matilda, bakit hindi mo agad sinabi sa akin ang katotohanan? Ang kwintas na yun na hindi man lang nagkakahalaga ng 200. Ano yun naging imposible? Napaka-elegante pa naman nun. Ngunit piki lang yon. Kaya ang kawawang Matilda ay natutunan ng leksyon. Kung siya ay nakontento lamang sa kung ano ang mayroon siya at binilang ang kanyang mga biyaya. Naging katawa-tawa talaga ako. Meron akong eleganteng bahay at mapagmahal na asawa. Bakit hindi ko ito nakita dati? Matilda, nakauwi na ako. Oh, madala akong bulaklak. Sana magustuhan mo sila. Ang gaganda. Para sa tanghalian, nag-init ako ng sabaw at bagong lutong pagkain. Ayos lang ba yun? Naku, okay na ako dyan. Oo, lahat yun, napanalo ko. Utong ina, magaling kang... Ay, ano ulit Ha? ka? Lahat na. Lahat yun, kaso na yun. Napanalo ko lahat yun. Napasok! Hamas dia. Ito na tantangan tutoy. Tanaw, tanaw. Tanaw, tanaw. Tanaw ba? Skay tanaw.